ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:00 sa hapon. Adlaw-adlaw, Lunes tugtog Biyernes, pagdulong sang mga balita, hitabo, issue kag concern, may kaangtanan sa katilingban, sa kaayuhan, pati na ang sa ikaayong lawas. Halin sa mga concern sa mga bata, sa mga lamharon, nagadinalaga kag nagasinultiro, mga hamtong, professional man o mamumugon, mga tigulang, kabuhi kag paghimakas sang mga ginikanan para sa ila kabataan. Pag-ulikid sang panwa, pagtingog sang magkasimanwa, para sa ikaayo sang ila kahimtangan. Ini ang Balitang Sosyal. Mayong hapon Pilipinas, mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Miyerkules, September 3, 2025. Sa ngalan sang inyong regular anchor Marian Grace Serenieta, kung inyong mangin kaupod Hope Tarichante kag ini ang Balita Sosyal. Can you hear the sound? Diba? Feel na naton ang Christmas diri sa pungsod Pilipinas. Kay Burr season na, no? Burr month na. Since sugod ining bulan sang Setyembre o kung pagpatak sang September 1, nagpatukar na no sang Christmas song sa aton nga mga kauturan diri sa Western Visayas and also even sa iban pa nga mga parte no sang pungsod Pilipinas. Hear the sound of life, heard in the laughter of children at play. Can you hear? Pampabuhay dugo, no? Lain di pag nakabati kita sa mga Christmas songs kay do nag-alive kita, no? Nag-alert ang aton yung mga senses. Especially subong, no? Siesta time ini sang aton yung mga kauturan. Tig tululog, no? Nga oras para sa pila naton ka mga friends. Especially sa mga panimalay. Pero subong hapon mga kabiyanan, puno na to no sang makabuluhan nga istorya ang aton nga Miyerkules sang hapon kay diri sa Balita Sosyal may iga-feature kita nga isa ka empowered woman. Isa ka volunteer, isa ka Iloy, no? Nga despite sang panulok na bala nga ang iya nga trabaho pang lalaki lang pero siya no wala siya nagduwa-duwa nga magtrabaho man sa construction o di ba na curious na kamo kung sino ayhan ang aton nga dinapit no sa sining nga hapon diri sa Balita Sosyal. So later mga kaabyanan pamangkuton naton no makahinon-anon naton isa ka laborer, no? Isa ka Iloy, isa ka laborer sang Kalahi Seeds nga funded project. So, ara siya sa isa ka construction project, no? So, pagsiling naton nga construction project, ang una nga magsulod sa aton is panglalaki lang ini nga trabaho, pero nga aayhan ang isa ka Iloy nga ini, no? Nagtrabaho man sa construction. Ano ayan ang mga pagpanghangkat nga iyang na-experiensyahan sa construction nga ini and paano ini nakabulig no sa iya kag sa iya nga pamilya. So later mga kaabyanan makaupod naton si
Ma'am Imelda de los Reyes, 48 years old, no, isa ka Iloy, gikan sa Banwasang Bingawan, diri sa probinsya sang Iloilo. Baloon naton ang inspiring story sang aton niya volunteer, si Ma'am Imelda de los Reyes. And if we still have time, mga kaabyanan, aton man ngay baloon, no, kung ano ay ng mga pagpanghanda sa Department of Science and Technology for the Regional Science, Technology, and Innovation Week 2025 nga hiwaton, no, sini nga tuig sa Rojas City, Capiz. Excited man kita, no, sa mangindalagan sa RSTW 2025 kay may mga robotics kuno, no, nga manginkabahin sa mga aktibidad for the RSTW sini nga tuig 2025. And kabahin sa pursuit, no, nga dalon ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon sa mga communities, no, sa mga nagkalain-lain nga mga komunidad diri sa ato sa Western Visayas, or in other words, no, mas palapiton sa tao ang siyensya, teknolohiya kag inobasyon. Gani, no, ang RSTW 2025 ginadala sa Rojas City, Capiz. Kay most of the time, no, every year ginasaulog ang RSTW before diri sa Iloilo City lang, no. So last year held ini sa may province of Antique, and this year, no, 2025, ginadala naman ini sa Rojas City, Capiz. So hiwaton ini, mga kaabyanan, September 10 to 12, no. So hopefully mapabati naton ang ginhiwat nga press conference sa Department of Science and Technology kaupod ang mga local media. Sa bayan naman sa Iloilo Provincial Capital, sini nga adlaw, no, may ginhiwat nga benchmarking visit ang Catbalogan City sa Iloilo Provincial Capital. So ang team ginpangunahan ni Miss Maria Teresa Aroza, City Ledipo, kag si Mr. Arnaldo Aroza, City Planning and Development Officer, and also, no, nag-courtesy stop sa Ledip Center para may baluan ang mga investment promotion initiatives and activities sa Iloilo Provincial Capital. O diba, kita ginapadulungan na kita diri, no, sa mga LGUs, no, mga officers from different LGUs sa Pungsod Pilipinas para sa isa ka benchmarking visit. That only shows, no, nga ang aton nga mga activities, programs gina-emulate, no, sa iba nga mga LGU sa gwa sang probinsya sang Iloilo. But also, i-check man nato ng lakat sang panahon diri sa Western Visayas, kay diri sa Iloilo City makita nato nagasirak ang haring adlaw. But i-check nato kay may mga affected areas kita, no, may mga pamilya nga gin-evacuate sa pila ka mga provinces sa Western Visayas. So yari na sa ato niya piyak nga linya, mga kaabyanan, ang ato niya Pag-asa weather forecaster from Pag-asa Iloilo, si Ma'am Lenore Silvestre. Hi ma'am, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Hello everyone, good afternoon. Muli ang ating weekend weather update para sa buong adlaw Wednesday, September 3, 2025. As of 10 a.m. ko na ng aga, dinamonitor natin na LPA.
ay nangyayari sa tropical depression o kung bagyo. Ang nilabagyo yung pangalanan natin si Bagyong Sto. Elementally on 1,170 kilometers northeast of extreme northern Luzon. May maximum sustained wind na 55 km per hour near the center and customers na up to 70 km per hour. Ang iyang hulag ay pa northward at 15 km per hour. Si Bagyong Kiko may posibilidad na mag-uaman sa ating Philippine area of Luzon sa Philippines sa buong adlaw. Sometimes forecast naman ang mag-apekto ng western section sa Luzon at Visayas. Bawat sinisistema ng western Visayas mag-experiensya sa mabilitang umong sa paglagang umong kalamitan sa mga isolated sa pag-ulan sa malapit na mag-uod tugang sa southwest monsoon. Ang kasarangan naman ang hangin natin na maghahalin sa direksyon na bagat na nakatundan o magadalang sa makasarangan ng pagbalik sa ating kalagatan. Forecast temperature natin generally nasa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak bilang 5:40 AM sa mga tulog inyo 5:58 PM pa rin sa hapon. Kung muna yung ating latest weather update, malimit na email at weather station ako sa mga sobrang kami na mga salamat. Ma'am Lenore, no, kay tomorrow mag-start na ang Dragon Fruit Festival sa province of Guimaras. May mga kauturan kita no nga magtabok sa probinsya sa Guimaras to celebrate no sa sining okasyon based sa extended weather outlook no sa pag-asa. Kamusta ayan ang mangin weather tomorrow and for the rest of the week no kay may ara kita sa mga festivals diri sa aton sa region. This month sa ating 5-day regional weather outlook, ang ating weather condition is partly cloudy. So, possible na for weather condition na magka-experience sa aga, possible na maka-experience ka sa pag-ulan sa hapon. What about ang gale warning, Ma'am Lenore, no, sa mga baybayon sa Western Visayas? So, pag wala man kita gale warning ng mga wind pasaka, ang ating wind intensity na sa moderate, at ang ating coastal waters na sa moderate. Yes, with that, ma'am, madamo gid nga salamat, Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Madamo man ang salamat ng pagmayong adlaw sa liwat. Nabatian si Ma'am Lenore Silvestre sang Pag-asa Iloilo nagkatag sa aton sang pinakaulihi nga lakat sang panahon. So, ma-expect sa gihapon naton mga kaabyanan nga mangin maulan no, especially kung hapon o kung kagab-ihon ang mga areas no diri sa Western Visayas that includes ang province of Guimaras. Nevertheless no, kabay pa nga mangin manami ang pagsaulog sa Dragon Fruit Festival sa province of Guimaras. Despite the weather no, hopefully magkanay ang panahon kag ma-enjoy gid sa mga bisita, turista ang ining okasyon. So tomorrow na ina mga kaabyanan ang opening no sang Dragon Fruit Festival, and I hope no builugan nyo man iban pang mga local festivals sang Rayon sa East, especially kay subong nga bulan sang Setyembre ginasaulog naton ang Tourism Month 2025. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:13 sa hapon. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton ang aton nga espesyal nga bisita diri sa Balita Sosyal. Ang ibaloon naton ang inspiring story ni Ma'am Imelda de los Reyes, isa ka Iloy no, gikan sa Barangay Ngingian, Bingawan, Iloilo. Bantayan sa pagbalik sang Balita Sosyal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of
of the South. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas sa 1:14 sa hapon. Sa gihapon mga kaabyanan, ini si Hope Torichante kagining balita sosyal. Sa sining tinion ato ng hibaluon ang istorya sang isa ka Iloy na gikan sa Bingawan, Iloilo. Usa diin isa siya sa 20 ka kababainhan na employed sa Kalahi Seeds funded Slope Protection Project, Paano bala nangin kabahin sang sining proyekto, si Ma'am Imelda de los Reyes kag ano ayhan ang mga pagpanghangkat nga iya na eksperyensyahan sa sining nga klase sang trabaho, out of the 20 women, isa siya sa mga nangin kabahin sang sining Kalahi Seeds funded slope protection project sa Banwasang Bingawan. So hindi na natin pagpatugayon pa. Let's welcome mga kaabyanan ang isa ka inspiring na Iloy gikan sa Bingawan, si Ma'am Imelda de los Reyes. Hi ma'am, good afternoon. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, ma'am, good afternoon. Ako gali si Imelda de los Reyes, isa ka laborer sang Kalahi Seeds. Nagatrabaho, bilang babae sa grupo ka lalaki. Ako lang gitang dobra nga babae. Yes, ma'am, ang naanan ko lang sa Kalahi Seeds, dang transparency kag nagabulig sa kabanwahanan kag sa kabarangayan, nagapaumad sa mga project. Kag ako isa ka nanay nga nagapulig sa akong pamilya sa nagamag-an ang ubra kung may ginapaalawansan ka kada semana. Tapos may duwa ako kabata, tatlo kabata, college, isa ka grade 12. Tapos ma'am, ang ubra gali kalalaki masarangan man sang babayi. Kung pwede lang nga adlaw-adlaw may ubra, isa tindi abi. Tapos ma'am, kung dyan kami sa Kalahi, mga masadya man kami, hindi man kami grupo. Kay porket ako isa ka babae, ang mga lalaki nagkarespeto gid nga bilang babae ako. Wow. Way man sanda akong maglango-lango sanda ako ganit kananda. Kagi manami ang Kalahi kay nakabuligid sa amon sa pagpa-eskwela sa mga bata ko. Kagi nagahatag man sang sang durong buligid sa amon kagi sobra 1 month ako nga naka-discover ako pa mga bumabugat na obra ma'am. Kay tiyo kilanghay dang kada may sweldo nga Okay na nakabuligid sa amon. Dako gid ang bulig sang Kalahi sa amon. Ma'am Imelda, gusto gid namon ikaw nga kilalahon. Ano bala ang nagsulo or nagtulod sa imo, agod nga magtrabaho sa sining nga proyekto? Ako ma'am, isa ka 4-piece. Ang man ako kadang HW. Ang tanan pwede. Ang ginaano ko lang na nakasunod ako sa Kalahi. Kaya daw tanan nga obrado mamag-an ka na. Kage, gid ako nga nakabulig sa ako niya. Nga bulig ka natin. Ma'am, paano mo ginabalanse ang imong obligasyon man bilang isa ka Iloy sa inyong nga panimalay, and at the same time ang imo man nga trabaho sa Kalahi Seeds project nga ini? Ang trabaho sa pag-aga, alas 7 ang time namon, basta sa 11. Nagaulit pa ako ma'am, tapos nagadigamo. Tawan gid ka time ang pamilya sa sulod ka balay, tanan akon. Alin sa dati, ginabana-bana ko mamam nga masarangan, makaya ko man ma'am.
Ma'am, may we know, no, pila ang imong kabataan kag diin ni sila subong, no, naga-ireskwela. Ang duwa ko sa Isatq Barotac Campus sa Halawod. Tapos ang isa ko sa Kalinog Comprehensive High School, grade 12. Mhm. College na college ang duwa ko. Anong mga kurso, ma'am, no, sa duha nimo ka mga kabataan nga naga-eskwela karon sa kolehiyo? Ang laki ko, subang third year college ng BIT Automotive. Ang ikaduwa ko, BS Edu, Major TLE na. First year college sa Subong. Ang ikatatlo ko, grade 12, YUMS, sa Kalinog Comprehensive High School. Mhm. Ma'am, siling gani nila, no, kisa lang sila makakita sa nga babayi, no, nga nagatrabaho sa construction or mga construction works, kaya manggali sa nga isa ka babayi. But anong initial reaction, ma'am, no, sa imong pamilya pa knowing nga mangin kabahin ikaw sa nga sini nga proyekto? Yung nambal na dangat ang hindi na pamangkot na ako kung kaya pa. Ito kaya man, ay daw mamataan mamamya obra kung pa-allowance ka kada semana kay estudyante mo. Pwede mo bala ma-share sa amon, Ma'am Imelda, no? Anong routine nimo or anong imo nga trabaho gid, no, sa sini nga proyekto sa nga Kalahi Seeds? Ano bala ang pag-abot nimo sa site, no? Ano balang imo una nga ginaobra until nga makatapos ikaw sa imo nga trabaho dira sa site o kung sa slope construction project nga ini? Kung ano ang mando ka, forman namon, ma'am. Kung ano yung obra, kung makutkot man, kalupa, masaking, tapos mabuhos. Kung ano obra, ma'am, mamagidras na obra ko namon eh. Kung ano yung mando ka, forman. Mga pila ka mo kabilog, ma'am, no, nga nagatrabaho sa sini nga proyekto. And may I know, no, ano ang pinakamabudlay nga parte sang sini nga trabaho? Ang mabudlay ka sa construction nga party, ang pagdapat sang bato, kag baras, nga sa mixer bala, ma'am. Mhm. So, paano mo na, ma'am, no? Di ikaw naghugot sang lakas ng loob, no? Parang maubra ang ini nga mga mabudlay or mabugat nga mga trabaho. Sa pamilya ko, gid, ma'am. Sa estudyante ko. Mhm. Nakaimputar gid ako nga makatapos anda. Paski paano, nga hindi nanda mayroon kang obra ko sa Subong. Ma'am, na-mention nimo, no, nga kabahin man ikaw sa BHW. Yes, ma'am. So kung ipaanggid naton, ma'am, no, ang trabaho sa BHW and diri sa Kalahi Seeds Slope Protection Project, anong kinalain sini, ma'am, no, just for the sake nga mabalaan man sang aton nga mga tagpalamati, no, kung ano kabudlay ang trabaho sa Kalahi Seeds Project na ini, especially for a woman like you, no? Sa PHW namon, ma'am, ang pinakabudlay man ang house to house ay isa ginalagas ka kaayam at ka sa isa ka balay, tapos ma-refer ka mga dangi masakit to mga patient, ma'am, gina-refer naman sa isa ginaimawa naman sa first karang manugbata, ginaimawan pa naman sa hospital, assess. Tapos nag-assess kami kadang mga balatianon nga daron sa ospital, nagaano kami ka ambulance. Tapos galing ang mabudlay pagid sa Kalahi Seeds. Say mabugatan nga obra mga batudo ta ma'am. Ang okay ta na ay okay gani ang Kalahi ay okay lang nga dami babaye ka kay kung sa construction, ma'am, hindi kami pwede ka apply ka daan sa Kalahi lang din.
Ma'am, do ano ka importante para sa mga kababainhan no nga sila man matagan sa nga opportunity no sa mga nagkalain-lain nga trabaho nga bisan nga male dominated no kon kalabanan sa sining nga nagaulubra sa construction mga kalalakihan pero ginahatagan sa gihapon sang oportunidad ang aton nga mga kababainan para sa imo ma'am no do ano ini ka importante para sa pareho nato no nga mga kababainhan. Para kanaton ang obra kung ang makaya lang ma'am, hindi man magpasobra nga nimo, hindi mo ro kaya kayanon mo gid. Yes. Ang galing kung parehas ka ang mabugat dun nga obra, pwede nga pagi mo malang sa gamay-gamay nga pwede gid na dang lugar ka mabugat, buin-buinan mo no makaya mo mami. At least ma'am no nagginahatagan sa nga equal opportunity no patas nga oportunidad ang aton nga mga kababaihan to also join no sa construction project no kay perhaps naga-break kita sang stigma no nga hindi lang gali pang lalaki ang construction project no construction work no but ang aton nga kababainhan may kusog man no nga may i-contribute man no sa success ng isa ka construction project. May we know ma'am kamusta na ang proyekto nga ini no diin nakita nga stage sang sini nga construction sang project. Patapos do ma'am. Nga do lang guro. 3 to 4 days do lang patapos do ma'am. Sa saan kita nag-umpisa ma'am sa siningat nga proyekto kag do ano ini ka dako nga importante no sa or anong importansya sini no sang sini nga proyekto sa komunidad dira sa may Banwasang Bingawan. Nag-start ang project ma'am sang June 25. Patapos na. Paano ay para sa imo ma'am no paano ay ini makabulig sa komunidad ang ini nga proyekto sa may Banwasang Bingawan? Kabulig gid ma'am kay ang eskwelahan nga na daw do ma'am mabigay do lang sa likod na di mayad na slope hindi na nagbakod daw hindi na pasalamat gid sa kalahi. Ma'am no may mga kababainhan kita Subo nga nagapamati sa programa naton or perhaps no makalantaw later sa live naton diri sa Facebook. Anong pwede nimo ma-share nga mensahe or tips maybe sa mga kapwa kababainhan no nga hesitant o kung nagaduwa-duha nga mag-join sa construction work, especially sa mga Kalahi Seeds funded project? Ang maano ko lang sa mga kababaihan nga kaya naton nga babae ang obra sa lalaki. Hindi lang gid ang mga mabugat nga bagay. Kung pwede lang maghimakas gid para sa mga bata mo nga makatapos gid sila. Importante gid nga makatibawas ka sa pirang adlaw tapos lang nagpasalamat kita nga may kalahi sa aton kay mga babayi pwede kalibot. Yes. And also ma'am no ang imo man nga mamensahe sa aton nga DSWD sa Kalahi Seeds no sa paghatag sa nagkalain-lain nga mga proyekto kung sa diin pwede maka-participate ang aton nga mga kababainan kaangay nimo. Nagapasalamat din kami sa DSWD kay nagahatag sang bulig sa amon sa mga payas kanyang trabaho nga nagasweldo kami. Tapos kung pwede lang adlaw-adlaw nga may ubragit. Salamat din sa DSWD paghatag sa proyekto. Ma'am, antes ikaw naka-join sa sining Kalahi Seeds Project, ano ang imo trabaho, no? Ano ang imo ginakabisihan aside sa pagiging BHW?
nagapangampo ako ma'am, duro nagapanggarab. Tapos ang sa BSW naman abi allowance malang ma'am, kaya hindi man kami magubi ay every quarter is dang mga mga ubra nga kung ano lang ubra nga kung pwede lang adlaw-adlaw may ubra ma'am tayo kita na ma'am para kita na sa estudyante. So, Sa may we know ma'am no ang imo ya nga bana no paano ikaw ginabuligan man sa sining inyong paghimakas no nga mapatapos ang inyong nga 3 ka kabataan. kinanlan ka namang gid ma'am daang buligay kami. Yes. Tapos may ubrata na may ubra mako. Laborer mata na ma'am tapos farmer. Wow. Isa lang din kami ma'am, isa lang din. Mhm. Kung obra na kung yagarastusanan, buligay gid ma'am. Kinanlan gid ka mga duwa tandem. Ma'am, after sa Kalahi Seeds project nato no kung mahuman ang ining proyekto, ano ayhan ang masunod no nga chapter para kay Ma'am Imelda? Anong mga plano no sa future ni Ma'am Imelda? Kung kuway mati sa kalahi, ma'am, duro makami nga dami mga kung pwede nga mangita obra sa mga karinderya, basta importante may obra. Yes. And syempre ma'am, no, ano ba lang imong vision ng imong handom no sa imong kabataan? Anong mga ginalaygay mo permi no sa imo 3 ka kabataan, especially no nagakolehiyo na ang duha, lapit na lang makatapos sa ilang pag-eskwela. Ang tugid nga makatapos anda, tapos kinanlan ang maabot kinanda ma'am nga goal nanda para nga at least sa pirang adlaw kung may dusan na mga tinapusan ako tumaya mapahuway tanda dumamakaya. Paano mo ma'am gina-budget no ang imong sweldo sa Kalahi Seeds project kag sa inyong pang-adlaw-adlaw no nga pag sinarayo, especially may mga tuition ang mga kabataan kag may mga projects sa school no ang mga kabataan nimo sa eskwelahan. Sa statue ma'am libre ang free tuition. Allowance lang gid kami. Dang ginapahat lamang kung white parantanan kisa mga sapat man ginaano namon pares karang mga manok ginabaligya namon para lang maka duman sa next mga manok masapat mga ginano namon kada kagi mga saging makabuligid man. Ma'am, kung aton balikan no ang time antes ikaw nga nangin miyembro or kabahin sang sininga proyekto, paano ikaw nakahibalo nga may ara sang Kalahi Seeds project? Paano ikaw nakahibalo nga nagakinahanglan sila no sa mga volunteers o workers nga magabulig no sa pag-complete sang sininga slope protection project sa Bingawan? Sa ako ma'am kalahi volunteers sa barangay. Iko ni mag-meeting sa daman ang kuto ko ni mga kinlanon. Anong nagtulod sa imo ma'am no nga mag-join sa Kalahi Seeds volunteer sa inyong barangay? Sino sa kapigadon ma'am daw interesado gid ako nga magubra. Para gid sa mga future ko mga bata. Sa karon ma'am, mga pila na ang miyembro or mga volunteers ang Kalahi Seeds sa inyong barangay diya sa may barangay Ngingian no sa may Bingawan, Iloilo? 15. 15. One. Sa ma'am? Luwat ba yung question? Mga pila na ayhan kamo nga mga miyembro or mga volunteers ma'am no sa inyong barangay sa Kalahi Seeds volunteers naton?
Dado karon ma'am, mga 35 plus do ma'am. Ay, damo na. Puro ini kababainhan ang aton yung mga volunteers, ma'am. Mga, may mga laki man ma'am. Mga apat na kami nga bayi. Wow. Tapos lalaki the rest, oo. So siguro ma'am no, last na lang bago kita magtakop no sang sining hinon-anon sa imo no. Anong pwede nimo mahatag nga mensahe sa mga sa tagpalamati o sa publiko no nga nagaalang-alang nga magsulod sa Kalahi Seeds project no. Anong imo pwede ma-share nga tips no para nga sila, although may hesitant sila, kaya nila nga ma-survive ang mga trabaho sa Kalahi Seeds naton. Ang mahambal ko lang nga sa Kalahi Seeds nga kaya naton ang trabaho. Hindi lang naton pag testingan din naton kung makaya. Kaya naman ang mga babae. Yes, and of course, Kaya hindi natin. yes, and of course, ang imo man ma'am nga mensahe sa imo nga pamilya, no, sa imo nga husband or sa imo nga duha ka or tatlo ka kabataan. Sa mensahe ko lang sa pamilya ko nga magbakas din yung mga bata ko para sa handa nga future. Kaya sa mana ko, ay mati, mamaya, daw, maway makapima. Bulikay lang din kami. Bulikay lang kita, tandem. Yes. And sa imo ma'am, no, Ma'am Imelda, thank you very much for joining us, no, sa pag-upod diri sa amon kapag share sang imo nga istorya. I hope nga makuhaan man ini sang inspirasyon sang iba, no, kay madamo sa mga kababainhan nga daw nakulbaan nga mag-join sa sini nga trabaho kay basi hindi nila kaya, but pinaagi sa imo nga ehemplo, no, sa imo nga example, matagaan sila sang encouragement, no, nga makayanan ang mga bagay-bagay kay kung kaya ni Ma'am Imelda, kaya man sang iba nga mga kababainhan naton. Ma'am Imelda, madamo gid nga salamat sa imo, maayong hapon. Thank you, ma'am. Nabatian mga kaabyanan si Ma'am Imelda de los Reyes, ang isa ka Iloy, no, nga isa ka volunteer sa Kalahi Seeds sa banwasang Bingawan. Siling niya, no, may mga 35 volunteers na sa ilang barangay and do ara lang sa 4 ang kababainhan. So at least no may representation ang aton nga kababainhan bilang volunteers no sa ilang barangay sa Kalahi Seeds project. Pwede ra naton makita nga at least no hindi lang ini male dominated. Kumbaga although perhaps masilin naton nga sa ilang barangay kalabanan lalaki but still ginatagan sang opportunity ang mga kababainhan. And siling gani niya no sarang or kaya man no sa kababainhan ang kaya sa mga kalalakinhan. Si Ma'am Imelda ang patunay nga ang construction work although mabudlay, although mabugat siya no, pero kaya sang mga babayi nga magtrabaho sa isa ka construction project. But of course, no, nag-remind man si Ma'am Imelda sa aton nga, syempre, hindi man naton pagpiliton ang mga bagay nga hindi na naton sarang, no. Kung very heavy na for us, kinahanglan man naton nga ipaiway ina, no. After all, hindi lang man ikaw isa ang nagatrabaho sa construction project nga ina, no. Sa bahin sang Bingawan, ang Kalahi Seeds mga kaabyanan, may ara sila no sang proyekto isa ini ka slope protection project no dako ini nga mabulig para sa pagpangapin man no sa aton nga communities para nga mangin resilient no ang community sa tion sang kalamidad. So si Ma'am Imelda de los Reyes, 48 years old nga Iloy,
aga pa siyang kalibutan mga kabyanan, nagahimos na siya no sang pagkaon sang iya nga pamilya antes padulong sa iya nga trabaho. So again no na-mention niya isa siya kailoy sang 3 ka kabataan, 2 ang trabaho or nag-eskwela sa kolehiyo. Ang isa naman niya ang ara sa senior high school. So currently no employed siya sa Kalahi Seeds funded slope protection project sa barangay Ngingian, Bingawan. So sa 450 pesos per day no gina-try nga paigoon man no ni Ma'am Imelda ang iyang sweldo sa construction para sa allowance no sang iya kabataan and also sa mga iban pa no nga pagsinarayo nila sa ilang household. And subong no handom gid ni Ma'am Imelda nga makatapos ang iyang kabataan kaya silingan niya no ang iya hard work gina-dedicate gid niya kag ang inspired by no sa iya nga kabataan. And syempre, i-break man ang stereotype no sa mga kababainhan naton. Kag i-embrace ang equal opportunity. Hindi bali basihan ang gender no sa trabaho no. Hindi dapat inimangin upang sa paglabot sa mga handom ang gender. So si Ma'am Imelda ang pamatuod no nga everything is possible. So ang unang gadua-dua pa kita kay ti naanad bala kita nga ang makita lang naton sa construction mga lalaki lang no. So si Ma'am Imelda ang proof naton, no, tangible proof naton nga kaya sang mga kababainan. Ang oras sa Radyo Pilipinas 1:42 sa hapon sa aton nga pagbalik mga kabyanan no. Aton naman istoryahan ang pagahiwaton nga RSTW 2025 nga for this year no hiwaton sa Rojas City, Capiz. Bantayan mga kabyanan sa pagbalik sang Balita Sosyal. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng tamang hinalal. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling atin ng aming sinamoy natutong umawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ng Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:47 sa hapon. And as mentioned mga kaabyanan, sa sining na bulan sa Setyembre, may waton nga Regional Science, Technology and Innovation Week 2025. Tuiga na ininong aktibidad or lihok no sa Department of Science and Technology Western Visayas. And this year, no, sa ilang panikasog nga dalon ang sensya, teknolohiya kag inobasyon, hiwaton ini no sa Rojas City, Capiz. After sa successful stint or staging no sa University of Antique sang nagligad nga tuig, this time sa Rojas City naman ang RSTW 2025. So yari mga kaabyanan, pamatiun ta ang mga aktibidad no nga nakalinya for the RSTW 2025. We'll be having our ceremony. We will start at 8 Filipino ceremony, and after that, first conference will follow at Sumerian Convention Center. And in the afternoon, we will be inviting the Bani scientists from Bani scientists natin sa UST for the trial or the fostering innovation in human excellence. This is also will be held at the Convention Center. And Sir Robinson, where we are relative to fire. Sir Robinson, we are relative to podcast. Now, it will be hosted by Startup PH Podcast. So, on episode 1, we'll be on Smart Harvest. So, it's more on green economy, no? Smart Harvest, smart solutions on agriculture. And then, at 2 p.m., we will be having the Agri-Aquatech Beach at the main activity center. And here in our UST Campus office,
we will be launching the Campus iHub or Innovation Hub. And in the afternoon, sa Robinson Man, we are looking at episode 2, the intelligent machine. So, again, ang Startup PH program, siya naman ini-amabot. So, on day 2, we'll be hosting the rest or the Moon Explorer Science. So, sa day naman, ang ato naman yung mga participant is a contest naman siya. The competition for students, high school students. And then, people naman sa Central Convention Center, mga igagaya naman natin mga researchers, mga coordinator, or the consortia for regional excellence, from innovation to impact, more R&D for the Filipino people. And in the afternoon, sa Robinson, may 3 activities we have. The episode 3 will be of future with EdTech Talk. Sa EdTech Talk, ang target participant na naman ay the teachers for science, technology, engineering, and mathematics. So, we will be sharing sa EdTech Talk mga learning materials, mga tools for teachers na related sa that. And in the afternoon, we'll be having Next Gen Science Learning Podcast. And on day 3, sa morning, from 8 a.m. to 1 p.m., we'll be hosting the Rapid Fire Bell. It will be held at Surulong Convention Center. So, ang Rapid Fire Bell, hindi siya will be inspiring for the startup. Ang ating startup ecosystem, hopefully, ating na sila ma-integrate, ma-involve sila, matagaan sila, ano ba na pwede na assistant mga mag-lead sa different agencies. And then, Robinson, in the morning, we'll be having robotics workshop and competition. So this is for the students, high school students. And in the afternoon, for our closing ceremony, our last episode, the episode 5, Innovations for Smarter and Safer Communities. So it's another podcast in the afternoon closing ceremony. Nabatian mga kaabyanan ang press conference sa Department of Science and Technology para sa iwaton nga RSTW 2025 sa Rojas City, Capiz. So sa nabatian ninyo ang mga aktibidad ina para sa nakalinya sa RSTW. So mangin masako ang RSTW 2025 kay sunod-sunod ang mga activities o kung project or rather mga initiatives sa DOST Region 6. So ang RSTW 2025 hiwaton ina sa September 10 to 12. Ang tema sininga tuig amo ang siyensya, teknolohiya at inobasyon kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Kag may ara man ina nga sub-theme, Building Smart and Sustainable Communities. Isa sa mga highlight dira mga kaabyanan ang pagpadulong sa Rojas City sa mga balik scientist o kon ang mga scientist, Filipino scientist nga sa idalom sang Balik Scientist Program sa Department of Science and Technology. So ang RSCW in partnership ina sa Capiz State University, Rojas City LGU kaupod ang provincial government sang Capiz. So dira iga-exhibit or ipasundayag ang mga naglain-lain nga mga projects sa DOST or mga DOST funded projects sa Western Visayas.
So if you're into science, technology, and innovation mga kaabyanan, ang DOST no, nagapang-agdagid especially sa mga estudyante no, na magtambong sa RSTW 2025. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 1:54 sa hapon. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan sa inyong pagtutok sa Facebook Live kag sa radyo sa 5:85 AM. Gusto naton tamyaon sang happy birthday ang mga nagasaulog sang ilang kadlawan o kon anibersaryo or whatever nga special occasion subong nga adlaw sang Miyerkules, September 3, 2025. Gusto man natin pasalamatan si Ma'am Imelda de los Reyes ang aton nga dinapit no ang sa iya pag-share sa iya inspiring story nga kabahin no sa mga kababaihan nga employed sa Kalahi Seeds Project. And also ang aton man nga mga katuwang technical, madamo gid nga salamat diri sa studio Sir Engineer Roy Louis Caipang, sa transmitter Sir John Magalianos. Siyempre, special shoutout sa akon nga director, floor director, Sir Vermore Aventura. Mga kaabyanan ng ikaw po ninyo, Hope Tarichante, kaginiang balita sa Shal. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.